Alam mong hindi tayo magkalaban, Balaw. Gamitin mo ang binigay ko sa'yo. May paparating na malaking salot sa inyong lugar. Pigilan mo sila hanggat kaya mo, Balaw. Antayin mo ang aming pagdating. Nga pala, eto ang espesyal na damo para sa'yo. Ibinigay ng kilalang matanda sa Zamboanga. Gamitin mo lang sa oras ng pangangailangan. Ang bango. Bakit? Bakit parang nag-iiba yung amoy? Akala mo sumisingot ka pa. Kambing! Sa pagtayo ni Haring Balaw, naramdaman niya ang init ng selyo. Maging si Jonas ay nakaramdam ng init sa bandang likuran. Ngunit hindi niya ito masyadong napagtuunan ng pansin dahil ibang-iba ang itsura ng gabay. Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit nagbago yung itsura mo? Pati ba yung mga balaw nagpapagupit? Tigilan mo ko, isda. Huwag mong pansinin ang itsura ko. May paparating na malaking signos. Kailangan nating maganda sa lolong madaling panahon. Teka lang naman. Si Inday kasi, gusto niya ng duyan sa loob ng gubat. Gagawa muna ako. Naipangako ko na yun sa kanya eh. Ang tagal-tagal na nun eh. Talagang uunahin mo pa ang duyan. Puro ka kalokohan. Bahala ka. Ikaw din. Hindi kita bibigyan nito. Nakita ko to sa tabi mo eh. Teka. Saan mo nakuha yan? Saan mo nakuha ang bagay yan? Amin na. Oo, tutulungan kita. Tutulungan kitang gumawa ng duyan. Saan ko nakuha? Doon oh. Payapa ng mga sandaling iyon. Walang ibang nasa isip si Jonas kung hindi matapos ang hiling ni Inday. Kaso nga lang, muling nagpakita ang maliit na impakto. Muling nagparamdam si Saul. Pansin ng impakto ang pagbabago sa itsura ni Haring Balaw. Hindi man niya lubos maunawaan, pero ramdam niya ang presensya ng malakas na puting enerhiya. Dumadaloy ito kay Haring Balaw. Kaya naman gumawa siya ng paraan tungkol dito.